ang kaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome po sa ating programang APAP Batangas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Tayo mga kaibigan ay napapanood po sa Cable TV Channel 6 dito po sa Lipas City at sa Mataas na Kahoy, Rosario, Padre Garcia at sa San Jose ay Channel 6 din ho. Sa Batangas, Channel 73 from 3 to 4 p.m. po ang airing po ng ating program dyan. Mga kaibigan, ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at kasama ko po ang aking mga ipinagmamalaking kaibigan, si Past President Ding Andal ng Rotary Club of Lipas South. President Ding, batiin mo yung ating mga nanonood. Mabuhay po mga kababayan at maligayang araw ng pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan. Malayang talakayan at tapat na ugnayan, yan po ay susi ng ating matibay na pamayanan. Vice President Maramparo ng Batangas Chamber of Commerce and Industry at Vice President po ng Rotary Club of Lipas South. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang gabi sa manonood mamaya. At tayo po ay nagdaraos ngayong araw na ito ng kalayaan ng Pilipinas. Sana ay ating ipagpatuloy ang pinaglaban ng ating mga ninuno. Salamat po. Thank you very much, Mar. At kasama po natin ang ating mga kasamaan po sa 740th Combat Group, si Lieutenant Colonel Arnel Villarreal. Siya po ang Group Commander ng 740th Combat Group, si Captain Alan Soriano ng 740th Squadron or Combat Squadron. Siya po ang Squadron Commander dyan. And si Captain Amadio Gomez, ang Director for Operations ng 740th Combat Group. At ang President po ng Federation of Urban Poor sa Lipas City, si Butch Nares, kasama rin po natin ngayon. And yung mga kabataan po natin, ang mga MASCOM students, ay kasama rin po natin sa ating palatuntunan. Si Claudine Marcelo, si Jobel Tono, Erlinda Olan, si Dan Christian Hugo, si Sergeant Villaruel ng Air Education and Training Command at si A2C Isagani Palak at Air Clyde Mandokdok. Mga kaibigan, ngayon pong araw na ito ay araw ho ng ating pagsiselebrate ng ating kalayaan. 113 years po yung ating celebration po ng ating ngayon. At ito ho ay isang napakahalagang araw ho na ating hong sineselebrate sa buong Pilipinas at maging yung ating mga kabayan po sa ibang bansa. Kaya kung makita nyo, marami hong mga sasakyan ang mayroon pong national flag sapagkat it was June 12 nang una hong iwagayway ang ating pong bandila sa Cavite ho at pinatugtog din po ang ating national anthem. At ito ay dahil lang po sa pagkakaisa ng napakarami pong mga bayani nating mga ninuno. Kagaya po nila Aguinaldo, nila Bonifacio, si Dr. Jose Rizal. And on 19 nga ho pala ay celebration din po ng 150 years na pagkapanganak po ni Dr. Jose Rizal. At marami pong mga activities pong nakaline up po dyan. Mga kaibigan, ngayon po ay marami ho tayong mga bisita sapagkat ang pag-uusapan ho natin ngayon, principally ho ay itong malaking problema po dyan sa Taal Lake, yung fish kill. Kaya ngayon ho ay inibitahan po natin no less than ang representative po ng 3rd District po ng Batangas, si Congressman Sonny Colliantes. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Colonel Jerry. Magandang umaga sa mga kasamahan natin dito sa programang Up Batangas. Binabati ko rin po ang ating mga taga-panood dito sa ating programa at binabati ko po lahat ng ating kababayan sa ikaisandat 13 anibersaryo ng kaarawan ng pagkakameron ng independensya ng ating bayan. At katunayan po, ako imbitado ngayong umaga, Colonel Jerry, sa Malacanang dahil sa Bindi Honor na gaganapin ng alas 10 ng umaga. Pero ako nagdispensa
sapagkat itong programang ngayong umagang ito, ang tatalakayin ay isang paksa na nakatuon sa puso ng aming distrito. Kaya magandang umaga ho sa inyong lahat. Thank you very much, sir. At ang Provincial Government Environment and Natural Resources Officer po ng Batangas, si Luis Awitan. Luis? Good morning, sir. Good morning po sa ating mga tagapanood. Ako po si Luis Awitan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Pang-announcer yung boses nyo, Luis. Si Kahustino Martinez po, ang barangay captain po ng Halang Sitio Tagbaking na dito po sa Lipa City. Magandang umaga, Colonel. Magandang umaga sa atin lahat at sa lahat ng ating mga viewers. Ako po yung bagong barangay captain ng Barangay Halang, kasama na ang Sitio Tagbakin. Thank you very much po, Kapitan. And of course, galing po sa NGO, si Ka Venancio Insung Jr., siya po ay ang kanyang chairman, siyang chairman ho ng Fisheries and Aquatic Resources Management Council at ng kilusan ng maliliit na mga isda sa lawa ng Taal. Ka Venancio, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po, Colonel, at sa lahat ng narito, kabilang na ang ating Congressman ng 3rd District, si Congressman Sonny Collientes, at sa kina Colonel, magandang gabi sa inyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Venancio Insung Jr., ang chairman ng PharmC at KMLT Lipa City. At dito sa umagang ito ay napakalaking bagay ho, isa hong napalaking oportunidad ang ako ho ay mapabilang ho sa inyong talakayan sa umagang ito. Maraming salamat po. Napaka-importante po ng inyong presensya. At si Kaped Kalaw ho ay tayo po nakikiramay sa kanya sapagkat I understand yung kanyang tiya mo ay namatay noong last week at June 8 at ngayon ata yung libing So dahil lang po sa napakahalaga po ng ating pag-uusapan ay pumunta sandali po rito sa ating programa si Kaped Kalaw. Bueno mga kaibigan, siguro hingi po tayo ng kaunting update galing po kay Congressman Collientes tungkol po sa mga latest na nangyayari po dito sa Taal Lake because I understand medyo nag-subside na po yung mga incidents po ng mga namamatay na mga isda. At nakita ho natin na yung Department of Agriculture ho at ang Department of Environment and Natural Resources at yung mga lokal na gobyerno ay nagtutulong-tulong na rin po ngayon para yung problema po dyan sa Taal Lake ay maibsan na. So we will be requesting from Congressman Collientes to give us some updates dito po sa nangyari sa Taal Lake, sir. Maraming salamat, Colonel. Alam mo, pagkatapos nitong outbreak ng fish kill, I am glad to report na ang national government at ang local government units concerned ay nagkapit-bisig, nagtulong-tulong upang ma-address ang concern na ito. The first concern that was addressed is the disposal ng mga namatay na mga isda. Sapagkat itong mga isdang ito ay maaaring makakos ng isang disease outbreak. Nagpunta kami doon, napakabaho ng amoy. Kaya ako'y nagpapasalamat sa provincial government, sa pangunguna ni Governor Recto, na ngayon inire-represent ng aking kababayang si Luis Awitan, pagkat agad-agad pinadala nila yung mga provincial equipment. Ang ginawa po naman na inyong lingkod, kinausap ko yung district engineer ng aming DPWH District Office, kinausap namin lahat yung mga contractors na nakikinabang sa mga kontrata sa distrito, hiniram namin ang mga equipment nila. Kaya agad-agad sa loob ng halos isang linggo ay naipalibing natin yung mga isda na kailangang maalis na agad. Pagkatapos, nakipag-coordinate tayo sa mga government agencies. Kaya ngayon, sa kasalukuyan, may 50 aerators ginawa po ng DA na parang isang malaking aquarium ang Taal Lake kung saan merong aerators na umiikot na dala ng mga bangka. At kausap ko rin po ang DSWD
at sa pamamagitan ni Secretary Soliman at kausap ko po yung Regional Director, ay meron na silang mga pakete ng mga relief goods na i-distribute sa pamamagitan ng local government units simula pa nung Huwebes, nung 1 linggo. Bukod dyan, nagkameron ng cash for work kasi yung madi-displace nating workers ay kailangan ng kaunting mapapagkitaan dahil wala na silang maaalagaan for the meantime na mga isda. So, yung cash for work, yung lahat ng tutulong sa paglilinis ng lawa ng Taal, yung lahat ng tutulong sa pag-aerate ng ating tubig upang tumas na uli ang oxygen level sa desirable level, ay lahat yun ay babayaran ng DSWD. Nakaset up na yung pondo. Bukod dyan, kinausap ko na rin ang DOLE, ang provincial director natin, to try to address the possible dislocation of the workers in the fish industry. I came out in the media kasi napansin ko kahit ng 10% lang ang naapektuhan ng fish kill, doon nga sa amin sa hardest hit na bayan Kernel, yung isang barangay lang ang naapektuhan, yung barangay Sampalukan, and it was concentrated there. Pero masakit niyan, nung ma-address natin ng fish kill, wala nang gustong bumili ng bangus at saka ng tilapia. So the industry suffered not only from the fish kill, but the lack of sales at saka pagbagsak ng presyo. So we have to address that kasi kapag namatay ang industriya ng pangingisda dito sa ating lawa ng Taal at sa palibot ng Pilipinas, ay malaking kahirapan ito sa mga kababayan natin na hindi naman nakakariwasa na ang binibiling pangulam ay galing dito sa lawa ng Taal. Alamang ganinyo na araw-araw ay 50 tonelada ng isda ang ipinadadala ng lawa ng Taal sa Metro Manila at sa Region 4A. Kung mawala ang supply na yan, ay kawaawa naman ng ating mga kababayan. Kaya ang sinasabi ko, dapat lamang naman siguro itama ng wasto yung paggamit ng lawa ng Taal. According to the Fisheries Code, 10% ng lawa ng Taal pwede namang pangisdaan. And this amounts to about 2,400 hectares. Kaya marami na rin isda magagawa doon. Kailangan lang siguro i-address natin yung mga concerns na long term. At nais ko i-report sa ating kababayan na hindi lang reactive kundi proactive ang ginagawa ng inyong representative taga ron sa distritong yon. As early as 7 days pag-upo ko po bilang congressman, nag-file ako ng bill na nag-create ng isang ahensya na siyang mag-focus ng responsibilidad kung paano iwawasto ang tamang paggamit ng lawa ng Taal at kung paano mapoproteksyonan ang lawa ng Taal. Otherwise, yung kaisa-isa kernel na sardinas na nahuhuli sa freshwater sa buong mundo, yung ating tawilis, mawawala na in 15 years. Kausap ko rin yung BIFAR at sa pangunguna ni Secretary Alcala, maraming salamat sa kanya, magsisiding ho kami ng 20,000 fingerlings this week at saka 5,000 fingerlings ng Maliputo. Yun po mga kwan. Thank you very much, sir. Napakinggan ko po si Secretary Alcala na mayroon siyang ni-reports on air sa isang radio station po sa Metro Manila na mayroon ho mga sinasagawang mga testing ho, mga research tungkol po doon sa totoong dahilan ho ng pagkamatay ng mga isda po sa lawa po ng Taala. Mayroon na ho bang kompleto pong detalye tungkol po dito sa ginawang research ho or test na ginawa po ng Department of Agriculture na pinag-furnish po sa opisina po ng ating congressman? Actually, we requested for a copy. Tsaka yan hindi report lang na gagawin, Colonel, ng DA. It will be a report that is a product of an interagency network na pagtutulong-tulungan nila. Nais ko rin nung i-report sa inyo lahat na as early as a month before the fish kill, may findings na on BIFAR na bumababa ang level ng oxygen. I asked them kung anong ginawa nila on that report, and they told me na sinabihan lahat ng concerned stakeholders na bumababa ang level ng lawa ng Taal. Which is why kailangan talaga natin ng isang ahensya na nakafocus dito sa lawa ng Taal, na walang gagawin kundi
sikaping mai-prevent ang mga pangyayaring katulad nito. Ngayon nga, well, reactive nga uli, ang BIFAR dati once a month nagmo-monitor ng tubig ng Lawa ng Taal. Ngayon, every other day na. Sana tuloy-tuloy na ito. Thank you very much, sir. Natutuwa, sigurado pong ating mga nanonood ngayon na mapakinggan na yung lahat ng mga government agencies natin ngayon ay nagkakaisa para tumulong dito po sa nakitang problema dyan po sa Taal Lake. At kayo po ay sumasang-ayon din po sa inyo, sir, na sa inyong panukala na magkaroon ho talaga ng isang ahensya na siya pong titingin sa Taal Lake natin, dahil ang pagkakaintindi ko po ang Laguna de Bay ay meron din pong isang mayroong isang organization ng ng ating pamahalaan na siya ho talagang in charge sa operations sa mga nangyari po dyan sa Laguna. But kasama po natin ngayon, mga kaibigan, ang chairman ng Fisheries and Aquatic Resources Management Council at kilusan ng maliit na mga isda sa Lawa ng Taal, para bigyan tayo ng counting idea kung ano sa tingin nila, dahil ngayon recognize na natin na halos sa lahat ng mga reports na ang dahilan kakulangan ng oxygen sa Taal Lake, kaya yung mga isda ay namatay. Ngayon siguro ay ating hinginan po ng report yung ating pong kilusan ng maliit na mga isda sa Lawa ng Taal, kung ano po ang kanilang mga personal na mga obserbasyon dyan sa nangyari po sa Taal. Kay Kabinanso. Maraming salamat po, Colonel. Sa aking opinion, ako nang bagong pasok as party chairman ng year 2000, nung una ho, hindi ko alam kung ano ang main goal itong farm safe, kung anong ibig sabihin itong farm safe. Pero ngayon ho, ay natapusan ko na, ito pala ho, ang tuloy na aim ng farm safe is to help for the survival of Taal Lake. Dahil ano sa nangyayari ngayon, nung una, hindi pa ho grabe ang naging problema ng Lawa ng Taal. Dahil kami ho, nung una, ang amin hong naging problema diyan ng KMLT na hindi pa ho kasabi diyan, ay yung aming pangkaya na basnik at yung active fishing gear na sulo. Yan ang aming ipinaglalaban nung araw na wala pa ang fish cage. Ito malaman ko ang main goal nitong farm sea to protect our lake ay yun ang sinasabi nila, active fishing gear talaga ng aming pangkaya na pinagulatan namin sa mga magulang. Yun ang basnik, inalis na ho namin yan. At sa ngayon ho, 6 years na po kami na ginagawa ito rin ang basket. Subalit yung suro, pamisa-misa, ay nag-operate pa rin. Kaya, akin nung nireklamo sa aming chairman, di Camila Chavez, yun ang aming overall chairman na nitong Lawa ng Taal, na dapat na magkaroon ng peryata. Inalis namin at sinasabi niyo active fishing gear, yung aming plastic, bakit kami ngayon nag-operate pa suro. Hindi gumano na solusyon para ho ito i-recommend sa ano. Ano po ang suro, Kajun? Yun ang suro, yun ang talagang paminsalang malakaya. Dahil yun o, pag ginamit ito yun, malalim mo ang mata ng kawayan mo. Okay, ha? Sa tigos na kawayan na nakatanyang, ay ang mata ng pagkaya, mga gamit, mga lambat, ay masakto ng mata. Yun ay sagad sa ilalim. Sagad sa ilalim at yung mga sagad sa ilalim at maging yung mga maliliit na isda, mga inakay ng isda ay nahuhuli noon at hindi nakakalibre. Verify na sa mga kanila. Kaya kahit yung mga sibilya pa lang ng ating tabis, nahuli na. So, Kajun, maraming salamat to. I understand kayo po ay galing sa BIFAD ho, Bureau of BIFAR. BIFAR nga pala. I'm sorry, yung BIFAD is yung sa Bureau of Food. Yung BIFAR ho sa inyo. Sa inyo po is BIFARan sa inyo. So, kumusta ho yung findings ho ng BIFAD? Alam ko na fully involved kayo dito sa monitoring at
At nakikita nyo rin yung problema dyan po sa taal ng lawa ng taal. Anong pwede ho nating i-report sa ating mga nakikinig ngayon? Una po siguro, ako po ay pang, ano po, betsa ngayon, 11 at 12. 12. Pang-12 araw po ito bilang director ng DIPA. Medyo bagong-bago pa ho, ano naman nabanggit ko kay Congressman Colliantes yan. Nagkita kami ng pero sa bagay, matagal mo akong kasama ng grupo ng Task Force Tali. Kasama po ako sa nag-umpisa nung pagkano pa din sa tahan. Bilang bahagi po ng NGO ng Tanggol Kalikasan. Ang taan po kasi, dati po, siguro context na, para malaman po ng mga kababayan natin yung talagang grupo. Ito po mga siya ng pamahalaan, sa pagsasayos po ng taan. Nag-umpisa po ito matagal na. Hindi naman po tama siguro na parang ngayon lang. Talagang matagal na po. In fact, we are very proactive. Lalong-lalo na po yung pamahalaang lalawigan. Sapagkat as early as 2008, inumpisa na po yung pagtatanggal ng mga maling istruktura din sa taan. Mula po sa 14,000, naging ngayon po ay 7,000 plus na lamang. At yung po buong Pacific River po, natanggal po yung mga para po dyan. Ngayon, napakalinis po ng Pacific River. Dito po ang dahilan kung bakit yung pong maliputo na dati ko konti na, marami na pong maliputo ngayon. Tama din po yung binanggit po ni Congressman Colliantes na ang BIPAR po, may monitoring po kami dyan. At 12 days before the fish cage, nagbigay na po tayo dyan ng babala, warning sa mga fish cage operator na kinakailangan nila i-consider ang harvesting. Pero alam mo ninyo, parang bagyo kasi yung early warning eh. Pagka tama, mapupuri ka. Pag mumali, magsisisi ka naman. Di mo ba? Ibig sabihin, kung nag-harvest sila, tapos biglang hindi nagkaroon ng fish cage, sasabihin sa'yo ay magagalit sa'yo. Para bang gusto pang kanina magka-fish cage. In other words, kahit na matuwa, dahil na hindi sila tinamaan, ay magagalit pa pag hindi binagyo, hindi ba? Parang gano'n eh. So, ang BIPAR hindi yung tayo nagbulan dyan sa pagbibigay ng early warning. In fact, as early as 12 days, before it happens, nagbigay na tayo ng pabala sa kanya. At tama rin po sa Congressman, sinasabi po niya, every 2 days po, may monitoring na kami. At ngayon nga po, meron po ang pinagdala dyan, Congressman, na dalawang speedboat. Meron na ho, nandiyan na ho nung isang linggo pa, nung araw pa ho ng Webes. Kasi alam mo naman, sekretary ko, pag nag-commit yan, pag hindi ako kumilos, manakandal agad ako. Di ba? So gano'n na ho, nandun na ho yung dalawang speedboat, ready for action na ho yan. At gusto kong ibalita rin ho sa inyo, na ang private sector ay nag-donate na ho sa atin. Meron na ho donation sa atin. Nasa akin na ho yung donation paper. 1 million bangus fry. No? At kahapon ho, usap ko po yung mga staff po natin, there is another 5 million coming. In other words, pagdating po sa at ito po, hindi po galing ito sa sa pamahalaan. This is a private sector initiative. Kasi naniniwala ho sila na dun mo sa aksyon na ginagawa ng pamahalaan dito, nakita na medyo mabilis tayong kumilos. No? Nagtitiwala ho sa atin. At palagay ko, yun po mga nakakakita sa ginagawa ng joint effort ng pamahalaan. Nakikita na it's worth helping. So meron na ho tayong ready na from our side, para po meron ho kaming 2 million ready. Pero meron pa tayong another 6 million na donation coming from various sector. No? Meron po tayong about 8 million fry, both tilapia and bangus. Ang bangus natin mga 7 million. Ready for replenishment doon sa taal. Kaya lang, kailangan muna natin siguraduhin na maayos yung water quality ng taal bago natin ibaba yung 7 million. Actually, 8 million available seedlings of the fund. Director, I'm sorry ho, di ko na kilala kayo kagad na kayo pala ho ang director po ng BIFAR at kasama niyo po ay taga BIFAR din at nagkataong asawa niyo si Roselia Perez. Hindi po taga BIFAR. Security ngayon. Ganun. So, thank you very much. So, since kayo po ang director ng BIFAR, director, attorney, pwede ho bang malaman ho namin, kasi napakinggan ho namin si Secretary Alcala at ang secretary po ng ating DILG na yung mga fish cages ata is ipadidismantle nito dahil merong identified na mga Chinese investors na
seemingly ito yung nagiging cause ng napakalaki hong problema na inaharap po ng ating mga kababayan po dyan sa Taal Lake. Maitanong ko lang ho kung meron ho kayong timeline tungkol ho dito sa pag-dismantle dito at paano nyo po i-handle yung I'm sorry sa local government, but yung timetable ho nyo na itong lahat ng mga fish cages na ito ay na-identified natin na nagiging problema ay matanggal na po natin. Ang alam ko po, starting Tuesday, nandun po ako sa Tuesday, Congressman. Tayo po isasama sa task force. Mag-uupisa po tayo ng dismantling nung po natin yung may 1,000, Mr. Awitan, ano? 1,000 yun. So we'll start the operation Tuesday. Ang deadline nun sa atin, ng ating secretary, yung po ating kasama sa task force, ang pinag-uusapan nung namin, we're looking at bago po matapos ng taong ito, lahat po yan, tama na ang bilang. Yun po naman pinamagin po natin na halimbawa, meron po mga tentative discussions. Ito po ay siyempre, nandun po tayo sa umpisa po natin ngayon kasi responding to the problem muna tayo, priority, linisin. Pero yung susunod dyan, identifying who should not be there. In other words, kailangan may proseso ho yan. Hindi naman natin po pwede basta ituro ito, hindi ka ganito, without doing the due process provision. Ano? So kasi kung titinong mo listahan dyan, lumalabas ho dyan, puro Pilipino no? Sa listahan. Pero siyempre, meron mo tayong gagawin pamamaraan dyan para sa dulo, ma-identify ho natin kung sino talaga ang hindi tika dyan sa pagkakalang sa batas po natin bawal yun. Ang tubig po ng Pilipinas ay kailangan pong pakinabangan ng mga Pilipino lamang. At diban po doon, meron po tayo pinatawag na territorial use rights. May prioridad po ang tagaroon para makinabang doon sa mga Pilipino, meron mang prioridad yung tagalulat. So yun po ay pangalawang bahagi ng ating gagawin paglilinis. Una muna yung bilang. Pangalawa po ay yung pagkakasyon bilang, yung tamang sukat. At pangatlo, kung sino dapat na nagmamayari, siya lamang po dapat na nandiyan. Yan po ang commitment ng ating pamahalaan. So tuloy na po sir, talaga yung pag-dismantle nito. Wala na makaharang po sa inyo. Wala po makaharang. Sapagkat sino po ba ang makaharang sa tama? Pagka po sila yung makaharang sa tama, sila po yung sala, ang sinasabi nga po natin dyan, kung may malinaw, pag ikaw ay sumali sa tundig, hindi masusumali. Ganun lang po yun. Si sir, salamat sir. Sa probinsya ho, alam ko na kayo po ay nag-uusap sa opisina po ni Governor at ano ho ang reaction po ng provincial government ngayon na nakita ito mga Chinese investors at base doon sa record ng lokal na gobyerno ay wala namang mga Chinese na registered doon at paano po ang treatment po dito ng provincial government tungkol ho dito sa pagpasok naman ho ng mga Chinese na seemingly lumalabas na meron silang mga stake dyan, meron silang mga kapital na pinakawalan, but sa record natin, wala naman yung kanilang pangalan. Sa provincial government po, yung tungkol po sa pag-i-issue ng mga permits sa mga fish cages, ayun po ay ginagawa po yun ng mga municipalities. Wala pong role doon ang provincial government. Kaya po yung mga, actually, yung nga pong, kagaya nga po na sinabi ni Atty. Asis, doon po sa mga nakaraang mga dismantling operations po namin, doon po namin na-check, nalaman talaga na meron talagang mga dami na mga kababayan natin, nagpapagamit lang ng pangalan nila. Pero actually, ang mga nag-ooperate ay mga ibang nationalities, sabi nila. Kaya yun nga po ang aming pinapakiusap din ng ating governor doon sa ating mga mayors, doon sa mga nag-i-issue ng permits, na sana naman tingnan nila, bigyan ng priorities yung ating mga kababayan mismo doon sa lugar. Thank you very much. Kay Barangay Captain, bago ko po ibigay ang microphone kila Ding at sa aking mga kasama dito. By the way, acknowledge ko lang po ang presence po ng Chief ng Pension and Gratuity Management Center ho ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Orlando Hongco. Sir, thank you very much for joining us today. Mamangaya pala, wag ho kayong aalis sapagkat guest po namin ang mga contestant ho sa isang beauty contest dito po sa Lipa City, courtesy ho ng Department of Tourism. So, kay Kapitan
Kumusta ho ang epekto nito sa inyo pong barangay? Meron ho bang mga apektadong mga residentes po tayo dito sa barangay na hawak po ng Lipa City? Siguro ho, Colonel, ang una apektado rito ay yung unang-una, yung aking mga maliliit na mangingisda. Kasi yung talagang naepektuhan sa amin, dahil sa amin naman ay zero cages, kung tawagin nga, wala sa aming cages. Ang naepektuhan yung maliliit dahil ang karamihang nasira rito, yung maliliit na isda. Sa madalit sabi, yung maliliit na yung maglalako ng isda, wala sila ngayong mailako, at kung mayroon mang nanggagaling doon sa ibang lugar, doon sa malalim na area ng ating lawa, ay hindi rin masyadong bilihin ng tao dahil siguro nag-aalala sila. Unang-una, nababalita nga na gano'n ng ating isda. Kaya talagang malaking epekto sa amin, at ako na may natutuwa rin sa ating lokal na pamahalaan. Kami ni Mayor Maynard Sabile nung pangalawang araw na yon ay nagkausap, at sa pangatlong araw ay nagpadala agad siya ng konting tulong do sa aking nasasakupan. Kaya ako labis rin nagpapasalamat sa mabilis na pag-aksyon ng ating Mayor sa ngayon, at ganoon na rin ng ating Governor B ang Okay, pasalamat Mayor. Kay sa aking mga kasamahan, unahin ko lang si Dingandal at susunod po si Maramparo, and then yung ating mga kasamahan po dyan sa kanan. Siguro si Kaluis, sapagkat si Kaluis ay hirang na tanging sugo ni Provincial Administrator Vic, na sa aking pagkaalam ay siyang nangunguna sa task force ng, ano bang task force yan? Fiscal? PLDPs? Ang task force po na tinatawag po natin dito, actually yung task force TALIC kung tawagin. Pero ang buong pangalan po niya actually ay Task Force on Environmental Law Enforcement in Taal Volcano Protected Landscape. Sapagkat sa makatuwid ay ang task force na ito ay siyang nagko-coordinate ng efforts ng private sector, ng local government units, at saka ng mga national government units ng ating probinsya. Opo, ito, patungkol po lalo dun sa dismantling ng illegal fish cages. So ang principal na target ng task force na ito ay dismantling or overall governance on the resources which is Taal Lake. Right now po ay dismantling po muna. Yun po muna ang unang target po. Nakafocus tayo sa dismantling. So yun ang short term. Ito pong pangyayaring ito ay nakasentro tayo ngayon ng ating atensyon doon sa kararaan lamang na fiscal. Ang fiscal po ay sa aking natatandaan ay bata pa kami, ay talagang nangyayari na periodic yan. Halos inaabangan namin yan every 2 or 3 years na nangyayari yan pag yung mga bandang natatapos na halos yung tag-araw, parang ganon, di ba, June? At halos nakikilala mo sa itsura ng dagat kung mga several days later ay aabangan na natin yan. Ngayon po ba ay nagagamit natin ang mga ganitong telltale signs na mga ginagamit ng ating fisher folks para makilala yung kondisyon ng ating Taal Lake, Attorney? Opo, in fact, kasama ko yun sa pagbibigay tayo ng advisory. Dahil po yung ating po mga technicians dito sa Taal, teka rito po sa Tanawan. Alam po nila yung both the scientific at saka po yung traditional knowledge na gano'n. In fact, matatawa nga po daw kayo na yung po mga taga-bundok, mas una po nila nalalaman nung araw kung duduo o hindi. Sapagkat nakikita po nila yun sa itsura po ng tubig, kaya mas mataas po sila. Kaya pagka po duduo na yung isda, makikita po ninyo na mas nauna po yung taga-mataas na pumunta doon sa lulungan kaysa po doon sa mga ano. That is also considered. Kaya nga po nung nagbigay po tayo ng warning, 12 days na before the event, yun po yung kasama po sa mga parameters yun, yung pong kulay ng tubig. Ngayon, Attorney, bilang director po ng BIPWAR, ito po bang ganito, siyempre natatanaw na yung kondisyon ng tubig. Yun po ba yung nabibigyan pa ng lunas para hindi mangyari
pagka ganun sitwasyon ay para hindi na mangyari yung fiskil. Medyo hindi po. Kasi po ito po yung 22,000 hectares po eh. Imagine, 22,000 hectares po kasi ang tali. So these are natural phenomenon at kailangan pong, wala pong technology to prevent it from happening. Ang pwede lang pong gawin, mag-a-adjust po talaga yung tao. We can mitigate the impact. Kaya lang po naman para mabigyan ng pangalan ng tamang konteksto. Siguro po wala pang 5% po namatay sa tali. Isda. Kaya lamang po sobra, kaya po masyadong malakas ang dating sapagkat sobrang dahil po ng isda natin. So, dahil po doon, makikita po ninyo na yung po namatay po natin mga 2,000 metric tons, that's not even 2% o 5% of the whole tali. So, mali ito. Kaya lang ho marami yung sapagkat sobrang laki ho ng density, fish density natin sa tali. So, ang tunay na impact po nito ay yung medium term na nawawalan po ng hanap buhay yung mga fisher folks natin. Pagkatapos nito, yung nawalang isda ay hindi masyadong issue yon sapagkat marirecover. Pero yung hanap buhay ay hindi kaagad-agad. At alam naman natin, sa maghapon na hindi nagkaroon nakadilihensya ng 100 piso ang isang fisher folk ay napakalaki ng epekto sa kanilang kabuhayan. Tama po yun. In fact, galing ho ako sa Garcia ngayon. At sinasabi ho sa akin na congressman nung taga-Garcia sa Palengke, nung Biyernes, pag nga ho kasi Biyernes, di ho ba paraka. Ngayon pag Biyernes, maraming nagdayo ho doon, magbenta ng isda. Alam nyo na, pag pili ho ng Biyernes, kung magkano? 10 piso na lamang, wala ho namin. So yun ho danger na binabanggit po ninyo, sir, na yung mga tao apektado. Hanggang ngayon po, so pag itong Friday nga, ang kwento sa akin, pinagsampu na lang mo yung tilapia sapagkat walang bumibili. So, kaya ko po nabanggit ang ganito, attorney at saka congressman, ay mayroon lang 2 punto akong ibig na ipunteriya sa atin. Na dapat na ating malinaw na nakikilala ng ating nasa sa pamahalaan at ng ating mga kaugnay ng mga fisher folks. Yung pagka-regular o yung tunay na phenomenon na dumadating yan at hindi basta maiiwasan. Public information na hindi naman, actually, inaabangan namin talaga yung duong, ang tawag namin dyan, nung araw. Sapagkat yung mga isdang nakuha namin dyan ay mga sariwa pa yan. Buhay pa rin yan. Mahihina lang sila at kaya mong mahuli ng regular na ng kamay nga eh. Now, dahil sa concentration, dahil sa mga fish cages, lumalaki ang pinsala at yung mga namamatay na yon ay maaaring mag-contaminate ng mga ibang, magdala ng ibang infection sa ibang isda. So, ibig sabihin, yung overpopulation or over-harvesting natin sa Taal Lake, over na gamit ng Taal Lake ay kinakailangang talagang i-regulate. At kayo ang nagre-regulate po niyan at ang LGU. Ang nagre-regulate po niyan ay yung Protected Area Management Board. Dahil ito po, para sa kaalaman po ng lahat, ang Taal Lake po kasi is a special body of water. Ito po ay protected area. Kung saan meron po dito management body, ang tawag po Protected Area Management Board. Ito po binubuo ng lahat po ng sektor dito sa Batangas. Munisipyo, hanggang barangay level po, may representation po yan. At pati po mga NGO. Yun po yung policy setting. Yun po naman policy na yun, siyempre, ang PAMBI po, hindi po nagpapatupad yan. Ang implementing po niyan, hindi na nga pong task force na yun. Sapagkat kulang po resources ng pamahalaan, there is no one agency who can do it. That's why we form a task force. Ito ba? So yun po yung implementing unit na ngayon. Ngayon, tama po yung binabanggit nyo, kaya regulate, 100% we agree with you. Kaya nga po, nag-start na po tayo ng demolition dyan. Kaya lang, sir, alam po ba ninyo kung ano lang po ang kayang i-demolish sa araw? May mga 50 ho, hanggang 60 lang. Sapagkat napakahirap mong i-demolish niya yun yung mga bakal. So, we are on the right track. Siguro nga, kung hindi lang tinamaan tayo ng piskil, baka nakapagtanggal tayo siguro, kasi nung at-30 yan, last day, siguro nakapagtanggal na tayo siguro dyan ng mga another 500 kung hindi lang natin yung response at piskil. So, yun po talaga. Tama po kayo, ang pagdami po ng fish cages na yan naman ay di siyempre dahil nasa sa regulatory agency which are mostly ang involved ay yung mga nagbibigay
LGU, nagbibigay ng permit, LGUs. At kanina'y natanong namin sa Fisher Folks, ay may mga mayor, actually, mga ilan lang na mayor yung pumapayag talaga doon sa walang humpay na pagdami o walang pasubali. Yung ano ba tawag dito? Yung hindi pinapapasubalian ang regulasyon ng laki ng fish cages at talagang pinasusobrahan nila. Mayroong mga dalawang mayor na, sino ba, Pangulo, yung binabanggit mong yun? Si Mayor Sandoval ng Sarigulas at saka si dating mayor ng team ng Palisay. So siguro, dapat siguro, Congressman, pwede nating makausap at Actually, tama po kayo. Kaya nga po ngayon, meron po kasi tayong ibinigay na bilang sa kanila. Talisay po, 2,000 lang. Ngayon, doon po sa Talisay may sobra, tinatanggal po natin yun. Ang susunod po dyan, tapos po sa sobra sa bilang, sukat naman. Dahil hindi po natin po pwede sabay-sabayin 6,000 sa kanya po yan. Mas mahirap po yan kasi hindi na gaya sa atin. Kung 6,000 yung monitor mo, pwede mo lakarin. Ito ho, bangka. At saka hindi ho natin pwede araw-arawin dahil maraming panahon ay masama. Dito ba? So dito po, sa ganito pong gawain, tama po sinasabi nyo, susunod na po yun. Pagkatapos po natin matanggal yung malagay yung tamang bilang, susunod po naman natin yung tamang sukat. Kasi that's another, it will take another probably months to be able to correct all of this. Magtanong lang ako sa ating magaling na direktor. Pinagtanong ko ang background niya no siya'y ma-appoint, and I'm proud of the fact that we have now a very responsible and fully capable director ng BIFAR. Now, ang tatanong ko lang, Director, sabi mo meron ka ng 8 milyong fingerlings. But I'm sure hindi mo i-release ang fingerlings na yan nang hindi ready ang Taal Lake to receive them. Now, at the rate we are going, at the rate we are rating Taal Lake, tapos ina-address natin yung ibang concerns, ano ang timeline nyo dyan? Do you think we can start receiving Taal Lake within the month? Ang ganito po gagawin natin dyan. Kahapon po, umikot po ako doon sa mga available nursery po natin area. At hanggang ngayon po, nagpapaikot po ako ng tao. Kasi yung po kasi 8 million fingerlings, bibigay po sa atin ng people. Ano to lang, ang problema natin sa atin lalagay. Di po ba? Kasi yung pong half a million, kailangan po niya ng area po ng mga 1.5 hectares na malinis po yung tubig. So, as far as Quezon, part of Laguna, hinahanap ko na po yun ngayon. Pero yun po, palalakin mo natin isang buwan. Kasi yung pong fingerlings, malinis po yun. So, ilalabas po natin yun sa lawa within 1 month time. And I think, within 1 month time po, maganda na po yung kondisyon ng lawa. At we will have time na rin po naman to, kumbaga palalaki na muna po ng BIFAR. Kami na muna ho ang sagot sa gastos. Pagpapalaki. Pag medyo malaki na ho, at ready na rin ho yung lawa, tapos na-identify na rin natin appropriate beneficiary. When I say appropriate beneficiary, yung hindi ho nag-violate. Yung nag-violate ho, hindi ho natin bibigyan yan. Ang gagawin ho natin sa kanila, dismantle ho natin yung kanilang lugar. Wala ho tayong incentive kung sa nakatira sa atin. Pero ang atin mong bibigyan ng tulong, yun yung mga hindi nakasirang sumunod na naapektuhan. So we'll have enough time, Congressman. So kung isang buwan po, halagaan po muna namin, tapos po saka po natin i-release pag medyo malalaki na. So, Director, I understand 8 milyong fingerlings. Akala ko, atin lahat yung sa Taal Lake. Ito pala sa buong mga pwede nating pagbigyan lahat na lugar na pwedeng ma-erase yung bangus. Taal Lake lang po yan. Taal Lake lang yung 8 milyon. So, pero yung 8 milyon na yung Director, hindi lahat i-release yung sa wild. Merong bibigay natin sa mga, para makabangon yung mga fish cage operators. Yung po mga dapat bumangon, bibigyan po natin. Yung po naman mga iba pong dapat sa wild po natin. Tapos, ito, Director, pag in-release natin, mas matibay na ito, ano? Ang nag-donate ba nito are the existing hatcheries? Yung po meron po mga hatchery, meron po isang private hatchery nag-donate. Yung inyong kung kasama po ninyo sa Kongreso, si Congressman Pacquiao, nagbigay yung 5 milyon. Kaya tapos marami pa ho nagbibigay ng figure sa atin na gusto pa So meron ho tayo yung donation coming from outside,
6 million. Tapos yung mismo palaki ho ng BIPAR mismo, meron tayong 2 million. So meron tayong total of 8 million dedicated for tally. I-release ho natin yan once the water is fresh already. Tapos sasabayin na rin natin yung pag-release ng ating maliputok. Meron din ho tayong nakakapagparami ho tayo ng maliputok sa tangke, i-release na rin ho natin. So, iintayin lang ho natin kung na medyo yung pubang ayusan po na yung lawak, medyo ayos na po sa natin release. Isa pang tanong sa kapaintilutan ng mga panelists. Director, pag nirelease ba natin itong 8 million na fingerlings na ito, will this not threaten the existence of tawilis? Hindi po naman. Ang pag-release po talaga ng bangos, yung pong bangos, sa ngayon po kasi ang gagawin po natin, medyo nalugi po yung ating mga sumusunod na biscuit operator kasi medyo nalugi po sila. So parang ang iniisip po namin, tentative iniisip namin, yung mga sumunod naman sa atin na nalugi, medyo bigyan natin ng suporta. Medyo libreng seedlings o fingerlings na medyo malaki na para hindi na sila mag-aalaga. Kung mga sinabsidize ko yung pamataan, yung first month natin. Tapos yung part 2 naman, kaya nga hindi ako makapagsabi kung sa wild. Kasi kailangan namin isipin pag-isipan mo guys. Sapagkat hindi din ho kasi ang pamahalaan dapat gumawa ng kahit anong tulong na makakasira naman sa ating environment ng Caloocan. Kasi pag minsan maganda yung attention natin. Pero pag hindi mo kinonsider yung long-term environmental impact, problema. So with the indulgence of these panelists, meron ba kayong game plan kung paano may encourage yung mga consuming public para muli bumalik sila sa pagkain ng isda? Kasi kawawa naman yung hindi masyad. Ay, akala ko nga 10% lang ang naapektuhan. Yung pala, sabi mo, 2% lang. So that means there is no threat na in the very near future magkameron ng pagkukulang sa supply. Walang problema noon. In fact, maraming po tayong isda eh. So hindi nakakatakot na baka biglang tumaas naman banda-banda riyan ang presyo ng isda dahil sa law of supply and demand. So walang problemang ganoon, Director. Gusto na nga po natin mag-normalize yung presyo. Pero good news po, kasi yung sa Maynila po ngayon, 100 na. natin medyo bumabalik. Oo nga. So medyo natutuwa po kami dahil ayaw po namin masyadong masira yung industriya. Kasi pagka po tumigil yung nag-aalaga, talaga po mamahal. So i-refer ko lang, Director, yung Alliance. Have you heard of that organization? Yung Taal Lake Aquaculture Alliance. Yun yung mga fish cage operators na legal dyan. Nakilala ko personally na taga-amin talaga yan na sana'y isa sa priority matulungan 10 ng mga kasamahan natin taga rito sa Lipa upang sa ganun muli mabuhay at magkameron ng bagong sigla ang fish industry natin. Salamat. Actually po, Congressman, kumapansin po. Thank you very much. Lahat na lang po ng tilapia and bangus eating contest, pinupuntahan ko na po. Pagkat kailangan po natin ibalik yung confidence at nakilusap po tayo sa mga kasama po natin sa media. Sabi ko kanila, wala namang botsang isda. Wala yan. Siyempre, pagka pinutya sila kayo ng botsang isda, matatakot yung publiko eh. Yung isda na yan, yung lalo na galing sa dulo, pinag-aagawa pa nga namin yan. Kinikalimitan po yung biya. Hindi po ba? Yan ang pinakamasarap na gataan mo ng medyo paiga. Pagkatapos, akala nila, pag nagkaduong masama, hindi po na, at I keep on harping that, at medyo, siguro, dahil na rin tinutulungan na Director, next week siguro, baka pwedeng mag-sponsor kayo as recommended by our congressman na pwede magkaroon tayo ng yung sponsor na will show to the general public na yung ating pagkain, yung mga isda dyan sa Taal Lake ay safe yan. Next week. Suporta natin yan sa ating mga kababayan. At para... Yung mura, kasi ang importante nyo talaga dyan ito kasi mga nangyayari hindi pagbili ng isda, it is caused by fear. Takot po yan Ngayon, kung hindi ba nakikita na, kung ito mismo nga namumuna natin, hindi takot kumain. Di siguro naman walang rason para sila ipatakot. So yun po yung minsan kasi psychological ang reason. At napakasama ho dito sa industriya, dahil pati ho yung isdang sariwang dumating sa palengke, naka-4 na araw na, siyempre yung binasan na yun. Kaya madami ho nasira tayo. Thank you very much and maraming salamat din po kay Congressman for suggesting that idea na magkaroon tayo ng
mga, anong tawag dyan, Director? Isda, nakakainin, hindi naman boodle fight. Sa military, we call it boodle fight. Ginagaya na ho namin yung inyong budal. Sige, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Okay, bueno, konting oras na lang po ang natitira natin, kaya siguro yung aking itutuloy na ang aking mungkahi. Ipagdidiinan ko lamang po yung nabanggit ni Pangulong Jun Insyong. Yung tungkol sa suro, sana po ay makontrol natin. Yung suro po, yun yung itinutulak ng bangka na malalim yung at nahahagip po lahat talaga yung mga fish fry. Sana po ay makontrol natin ng tuluyan yon. Tapos kay Congressman naman, siguro mapalakas natin yung tourism development within the area. Sapagkat higit po siguro sa harvesting ng isda ay kapag nagkaroon na ng sapat na kaalaman ng sa grassroots level ng turismo, ay maging yung kung paano paghuli ng isda ay pagkikitaan na sa turismo eh. Maging kung paano magpalaki o kung paano humingay yung bangus pag pinakita mo sa turista, pagkikitaan na natin yun eh. Siguro tourism development is the way to go para sa development ng ating Taal Lake. Magandang umaga po, Congressman, sa kay Mr. Awitan at dalawa nating Pangulo, Director. Magandang umaga po sa inyo. Mukhang kayo'y unang katanungan, Director Ekuan, mukhang malayo ang inyong pinanggaling at humahangos kayo. Director, nabanggit nyo na malaking tulong dito sa mga investor natin sa larangan ng isda na masolusyonan kaagad-agad itong fiscal na ito. Wala ba tayong modern technology para yung pagka na-identify na natin na aatake na itong fiscal ay maremedyohan agad? Meron tayong ginagawa ngayon. Ngayon, parang on an experimental reactive level. Na kapag nakita natin yung science, kasi yun pagbaba ng oxygen. Kaya meron tayo dyan naka-standby ngayon, Congressman, yung 50 pumps. Bagong-bago yan, nakakauno yan eh. Yan dapat for irrigation purposes. Ang ginawa lang ng DA dyan, tinwit lang yung bulb para hangin yung lalabas. So parang pang-irrig. At lang tayong ginagawa ngayon. Mukhang based on our experiments, yun hong mababang hangin, mababang oxygen, pag nilagamitan po natin yan, tumataas po ng mga 1 to 1.5 parts per million. So, pagka nagawa natin yan, based on observation ng mga tao natin, siguro pwedeng yun ang magiging emergency technological approach natin. At hindi na natin malapit ng fish scale, medyo tinutulungan na rin natin kagad. Ito yung cost money, pero siyempre, ang tingin ko, pag kinukwenta ko namin ni Secretary Alcala, engineer po kasi yun eh. Magaling ko sa kwentahan yun eh, kahit hindi, parang hindi nagkukwenta ng building eh, no? So, kinukwenta niya sa isip niya, kahit gumasos pa tayo halimbawa ng 1 million, just to irrate, kung emergency situation, mas maliit yung cost natin kaysa doon sa, at mas malaki yung beneficio. Kasi right now, we lost about how many million? 200 million tayo eh. Worth of fish eh. Plus the loss of the industry. I have instructed our staff to compute the total loss. Kasi pati yung opportunity cost, pati yung nabulok na isda, pati yung mga extra feeds na pinapakain, palagay ko hindi mo bababa sa 1 billion. So yun yung mga tinitingnan natin na emergency response, na even if we put that up, part of the system na yan, na ilalagay mo natin in place. Ito ba yung mga tulong ng gobyerno? Libre ba ito o may bayad? You bet, libre ho ito. Libre. Libre ho ito eh. Kasi ito support, hindi ito support doon sa individual farmers. This is support to the industry. Because as you will see, when something wrong happens to Taal, the whole industry is affected. That's why government is investing. So hindi ho ito para itong suporta ho ito, hindi ho ito suporta para doon sa mga malulugi. Kundi we have to support the industry as a whole. Kasi sabi ko nga, pag may nangyari sa Taal, the whole Philippines is affected.
pati ho yung merkado sa buong bansa apektado. Naalala ko kasi ang sinabi ni Pangalawang Pangulo na ang mga mangingisda o mga tao, ituruan nating manghuli ng isda, huwag natin bigyan ng isda. Ay ngayon, Direktor, ay wala na yata mapangisda ng ating mangingisda. At ito ba ang mga investor na ito na may mga fish cages, ay tama ba ang mga lugar nila? Parang dapat sa mga mamamayang malapit doon sa lugar na yun na gumamit ng lugar na yun, ay parang doon nila ginagamit. Yun nga po, ang sagot ko po dyan ay itatama pa po natin. Ibig sabihin, meron po tayong recognition na baka nga po wala po sa tamang lugar dahil ito po yung indikasyon na gaya ng lumalabas sa mga informasyon na hindi naman opisyal. Na di umano yung mga may-ari po ng mga fish cages na napektuhan ay po Chinese. At yung mga lumalabas sa pangalan po doon, hindi naman siya pala yung may-ari. Yun po ay informasyon lumalabas, pero hindi po opisyal. Ibig ko sabihin, nandun tayo sa proseso pa na aalamin natin ang magbuti para ho officially bigyan na. Alam niyo naman yung chismis, hindi ho pwede kumaktong pamahalaan base sa chismis. Kailangan nyo na may tamang proseso. Baka naman pwede ho nating ilagay sa ating policy na yung mga malapit doon sa pantalan o sa tabi ng dagat na mamamayan ay mabigyan ng kahit kaunting isda ng mga investor na ito. Kasi pagka nadapuan na ng fiscal, pinamimigay na nila, wala pa tumanggap. Kaya dapat siguro mabigyan natin ng kaunting pabuya itong mga taga-tabi ng playa para magkaroon ng masigla. Siguro makakatulong din sila sa pagpapalaganap ng magandang kapaligiran. Thank you very much, Marcy, Congressman Colliante, sir. Sasamantalahin ko lang ang programang ito, Direktor. Kasi nabanggit kanina ni Ding Andal na dapat mag-focus din tayo sa turismo. And nungan Monday, ako ang guest speaker sa flag raising ceremony ng Kongreso at binanggit ko na ang isang trust ng liderato ngayon ng ikatlong distrito ay ma-encourage yung local tourism sa Taal Lake. Instead of going doon sa malalayong lugar kagaya ng mga Bagyong yan at mga Boracay, may alternative na mas accessible dahil nabuksan na yung expressway. Ang kuwan ko lang, Director, with the indulgence of sina Colonel Jerry, nung hindi pa ikaw ang Director ng BIFAR, nagkameron ng budget hearing at ako'y pinangakuan na magpapadesign ng BIFAR ng 2 bangka na ibibigay sa akin sa Lawa ng Taal to address this tourism concern. Alam mo, magagamit yan ng mga kababayan natin, hindi lang sa turismo, kundi magagamit nyo rin sa pagmamonitor. At katunayan, ang sabi sa akin ng mga congressmen, pag nagawi na raw ito, pwede ko raw bang sponsor ang isang trip nila dyan, gusto nilang bisitahin yung main crater, mga horseback riding. So, gusto ko lang malaman, Director, yung bang conformation ng predecessor mo, maaasahan pa ng congressman na ito o pag-uusap na naman tayo sa susunod na budget hearing. Salamat po. Thank you very much, sir. Director. Maganda po, Congressman, ang Director. Di ka na rin po, yung pong kanyang conformation, ay December po ako po na may bureau head, yung pong mga conformation ng aking sinusundaan, hindi yun po yung conformation niya. Pero yun po inaari ko ngayon, na conformation ko na po sa inyo. Thank you very much, Director. Sir, Colonel Hongco, sir. Ay, magandang umaga sa ating lahat. Bago ko mag-umpisa na aking tanong, Happy Independence Day po sa atin, sa ating bansang Pilipinas, sa ating pong lahat na narito. Nabanggit na po ni Congressman Colliantes kanina na yung turismo isang portion niya ng Taal. Kahapon po ako'y nag-browse sa website. Ako'y nagagalak po at nasa website na ito, ang Taal po is selected as one of the top 10 best lake in the world. Kasama po yung mga ibang sa mga may Sweden, international po ito International po ito.
Opo, nasa website po ito. Iano nyo lang yung Taal Lake o yung mga tags po niya. Makikita nyo doon na may selection sila na lumabas na. Kaya nga ako nagagalak at the same time kasi nabanggit din po doon na kahit na po mayroon tayong fish kill, hindi ito pinansin ng mga nag-re-rate kasi alam na temporary po ito. Ngayon po ang aking pong katanungan kasi ito na may labas sa aming core competence sa Armed Forces. Kasi po ako'y nanghihinayang nung makita ko na ang daming nangangamatay na isda. Wala po ba tayong alternatibong paraan para pakinabangan itong mga ito sa halip na ibaon na lang natin? Kasi po sa experience ko naman, nung ako'y ma-assign sa General Santos, kung saan ito ay tuna capital of the world, yung mga nabubulok, yung mga ritaso ng mga tuna na doon ay tuwing araw-araw na bago yung aking katanungan, gusto kong batiin ng lahat ng Happy Independence Day. Ngayon po nabanggit po kanina ni Congressman Colliantes na yung Taal po ay isa sa mga aspeto nito ay ang turismo. So, kahapon po, nung ako'y nag-browse sa aking website, nag-surf po ako, nakita ko po doon na isa sa mga ratings ng mundo, ang Taal Lake po ay isa sa top 10 na pinakamagandang lake o lawa sa buong mundo. So, nakapanghinayang naman po. At despite the fact na mayroon po tayong fish kill, hindi po nila ito binilang sapagat ito'y panandalian man lamang. So ito po ay napakagandang balita sa atin ito na sa dinami-dami ng lawa sa mundo, top 10 ng Pilipinas. Ngayon po, ang akin pong pinagtataka ko lang po kasi nung nanonood po ako ng TV doon sa mga fish kill natin, napakarami po nung isda na ibinabaon lang ng mga bako sa lupa. Akin po lang naisip kung meron pa hubang ibang alternatibong paraan para itong mga isda na ito ay ating pakinabangan. Kung anong teknolohiya meron para ito ay pakinabangan instead na gawing basura, baka pwedeng gawing fertilizer. Sapagkat sa akin pong experience sa Jensan, noong ako po ay matalaga roon, ito po yung mga 10 years ago na, meron na pong technology doon kung saan yung mga tira-tira ng mga tuna na alam na natin, ang Jensan, isa sa mga capital ng tuna sa Pilipinas. Yung mga basura ng tuna, mga pinaghiwaan, pinagtira-tira nila, yung mga nabubulok na ay naiko-convert pa sa fish meal na tinatawag. Meron nga lang po silang technology, meron silang malaking machine na kung saan paglabas nito ay powder na. So, sa tingin ko, ay pwede na natin gamitin ang teknolohiya na ito dito sa mga biktima ng fish kill kung sakasakali. So, yun lang po, hindi naman po ito katalungan. Akin po ay suggestion lang at pagbibigay ng konting kaunawaan sa bagay na ito. Maraming salamat po. Napakaganda ng suggestion ni Colonel Rolly Hungco. Colonel, ang gagawin natin dyan, very timely yung suggestion mo kasi kausap ko ang DOST. I will bring up that suggestion of yours. Pero off the handle nung nagpunta ako doon sa pagbabaon ng mga isda, amoy patisan talaga Siguro pwede talagang gawing patis ito in the future. Maraming asin ang kailangan. We'll try to look at what you are suggesting. At saka doon sa sinasabi mo, siguro i-revive na natin, Director, yung tawag nung description nung araw sa Taal Lake, that it is an island within a lake, within an island, within a lake, within an island. Kaya sana ma-strengthen natin yon. At sa kapaintulutan naman ni na Colonel Jerry, ay sa mga kasamahan dito, ako'y nananawagan sa lahat ng mga nanonood ng programang Up Up Batangas. Bumili naman ho kayo ng isda at kainin nyo isda. Habang nakakamura na kayo sa kinakain nyo, nasusuportahan pa ninyo ang industriya ng ating maraming kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Mga kaibigan, tayo po ay inabot na po ng panahon, but bago ho tayo tuloy magpaalam sa ating programa, ay pasadahan lang po natin yung iba nating mga kasamahan para po sa kanilang mga announcement. Unahin ko lang po si President Butch Nares. Butch, anong latest sa ating mga kasamahan sa
Urban Poor. Sa Urban Pool po, as of now, yung po rin po dati, ang PLA na ano ko po ay ito po sa naging programa namin sa programa ng Department of Health. Yung aming door-to-door, tapos na nag-RCA na lang ang taga-WHO at saka DOH. At saka po yung aming incoming medical mission sa SM Terminal sa 14. Nakanin na barangay na kung pinadala para sila ay mabigyan ng medical assistant. At tapos po yung aming gagawin danger brigade sa June 15. Remote-locate po kami from Bugtong to Banay-Banay. At yun po ay mag-iin po sa Lipacultural. Thank you very much. Boots, ang group commander po ng 740th Combat Group. Sir, yung Taal is part of your area of operations, sir. Meron ba tayong mga ginawang participation dito sa ongoing na yung ongoing effort dito sa Taal Lake, sir? Apo. Aha. Aha. Actually, yung mga teams natin naka-organize yan into squad, tulad ng coach squad. Immediately, in case of sabi mo nakatulad ng calamities, nandiyan agad tayo. First to respond tayo. May independent monitor kami sana. Ang monitoring center natin dito sa sila lang magbibigay ng sana sa pero on the part of peacekeepers, binigyan ng kanina na gusto ko sanang pero I'm sure wala din yung nagsasalita sa program sa executive on the part of security. Kasi nakikita ko, problema din yan kasi 10% lang dapat ang may iwan. So yung sino ba yung tatanggalan ng according to director, meron na daw mga pangalan. Pero I'm sure hindi ganun kadali na basta naglagay lang ng pangalan. Kasi alam naman natin, after that problema yung yung pilit merong ito nga lang deployment natin ng military sa mga barangay. Inaano tayo ng karapatan, may issue tayo sa karapatan sa human rights. Militarization daw ang ginagawa ng military. Kahapon lang umikot ako na nasa area kasi na yun. Wala yung isang barangay official, wala din isang tao sa mga barangay sa inikutan ko na nagbigay ng comment na negative sa mga tao natin. Lahat sila natutuwa. Hiningi pa nga na extension para lang kasi pinakikinabangan yung mga sundalo natin. Pagamat nakaprograma sila dyan, may time na talaga kailangan ko mabigyan din natin yung ibang mga kababayan natin ng tulog sa pamagitan ng mga tools natin. Ganyan kasi paraan na ginagawa natin para makuha natin yung kapayapaan sa lugar natin sa pamagitan ng pag-address sa mga concern ng mga tao. Thank you very much, sir. Si Captain Alan Soriano, ang Squadron Commander po ng 743rd Combat Squadron. Lan? Hopefully, sir, mag-start na po kami ng barangay tanong
Thank you very much, Lan. At si Erlinda para sa acknowledgement ng ating mga kasamahan na tumutulong sa ating programa. Magandang araw po. Muli po ay, ang Apang Batangas po ay magpapasalamat din sa Bel Air Residencies. Ay po ay beside the Fiesta Mall across ng Kolehiyo na Luzon na Lipa sa Pagita Mart kung kailangan po ng mga groceries, school and office supplies. At kay Mr. Jimmy Chupo na Elegancia Lumber and Construction Supply. At ito po kasama po natin ang mga student po sa BSC Mas po si Levine, si Ate Camille, na student pa rin, pero nag-work na si Jobs po. At mai-relate ko lang po pala, maisingit ko lang, dahil tal ng ating pinag-usapan. Ang Livackers Company po ang aming theater group ay patuloy po sa pagsusulong ng sining at kultura. At yan po ay sa pamagitan ng aming ginagawa mga theatrical productions. At ito nga po, ang sunod po naming stage, sana po iabangan niyo, ito po ay inspired by Taal Lake po. Napakaganda po na kwento. Ito po ay original na sinulat ng aming director si Mr. Luisito Torres na tungkol po sa Taal Lake po. Siya po ay parang history na lipa na love story, magical, mga ganito. Imbitan mo sila, Congressman, sa kasi Director sa presentation. Sana po maka-attend po kayo. Pero mga by December pa naman po yung December pa. po talaga namin siya. Okay. Sa mga malaking production po. Thank you very much, Erlinda, kay Meds Kahanding. Ayan po, supportahan po natin ang proyekto ng mga kabataan sa kanilang cultural and arts projects. Salamat po sa Sampaguita Mart, sa Bel Air Residences, at saka sa Elegancia Lumber and Construction Supply. Nakikiramay po kami sa pamilya Kalaw at Tresyo. Sa mga kabilang buhay po si Miss Chofi Laresyo. Namatay siya noong June 8. Nagpapasalamat po si Mr. Pet Kalaw, yung po aming presidente, kay Dr. Bobby Magsino, si Dr. Raymond Diga, si Dr. Hope Martinez, at si Dr. Rosita ng Mediatrix Medical Center sa pag-alaw po sa kanyang tiyahin. Mayroon po kami South Luzon Area Business Conference na gaganapin sa Naga, Camarines Sur Convention Center. Ito po ay sa August 26 to 27. Sana po ay sumama kayo para makita natin ang ating mga business projects. Pagkatapos po, mayroon po tayong invitasyon to Organic Certification of the Philippines. We'll conduct a value chain analysis on organic agriculture. This will be on June 22, validation workshop at Kaharian Realty and Farms, Barangay Calamias, Lipa City. Thank you very much, Meds. Meron kang pahabol dyan, Camille? Magandang umaga, magandang gabi po sa lahat ng manonood ng Apang Batangas. Salamat po sa inyong maraming panonood. At naalala po namin na sa June 20 po ang ating foundation din ng Lipa. Sana po kayo ay makisaya. At bukas na po ang simula. Maalala ko rin lang po, sana po kayo ay dumalo sa Plaza Independencia sa June 19 para po pampanood lahat ng pinakamagaganda sa Lipa na ipapakita kanilang talento at ganda. Salamat po. Thank you very much, Camille. Bueno mga kaibigan, tayo po ay inabot na ng panahon, but bigyan po natin ng pagkakataon na yung ating mga bisita para po sa kanilang parting words. Unahin ko na po si Attorney Diasis Perez. Sir, last night lang ito, kasi nabanggit ni Colonel Villarreal yung tungkol sa human rights. Alam ko, very organized ang karapatan sa Batangas, and alam ko na gagawa ng paraan yan para gamitin yung mga ilang mga ordinaryo natin mga kabayan na maaaring magamit din para mahinto kayo. Nakaready ba kayo dito, sir? Palagay ko po naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at yun po ating mga member ng Task Force Tally ay hindi po kasali doon sa mga issue na recognize sa karapatan ng tao. In fact, But yung pag-dismantle nito at alam mo sir, ang ilang mga organizations pag pinag-usapan yung karapatan ng ating mga kabayan, malawak po yan sir eh. Especially yung pag-dismantle dyan, alam ko na mayroong ilang mga sektor dyan na gagamitin yan
na may mga karapatan ng ating mga kabayan sa pagtatayo ng mga fish cages. So nakahanda po tayo dito, sir. Nakahanda po tayo sapagkat ginagawa po naman natin yung pagtatanggal sa ngayon po sa prosesong dinadalhanan ng batas at pinipilit po natin isalang-ala at yun po ay primary sa ating mandate to make sure that the human rights of those who are affected are also protected. So wala po tayong gagawin na bagay dyan na po pwedeng makonsider na paglabag sa karapatan ng tao. Sapagkat tayo po ay hindi nyo natatanong, tayo po ay dating human rights advocate. Thank you, sir. Nagawa po naman natin yung human rights advocacy. We have to protect the human rights of our people. Kaya nga po yung mga violators, talagang kailangan po natin tanggalin. Thank you very much po. Si Ka Jun Insyong, your parting words, sir. Magandang mag-uusap lahat. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung pharmacy ay hindi talaga kumitulos ng kanya lamang. Yan ay isang recommendatory body na nangangailangan ito ng LGU at dito sa ating government agency. Kaya inaasahan natin na lubos ang suporta pa nila sa amin para kami makagalaw sa amin sa mga pharmacy. Si Barangay Captain Martinez. Magandang umaga po muli. Siguro yung kanina suggestion ni Engineer Randall na kung magkakaroon ulit tayo ng parang yung pagpapakita sa tao kung paano tayo kumain ng ating isda. Siguro mas maganda kung doon sa aming barangay, doon sa Walanwar, maimbitahan namin kayo doon sa susunod natin para maipakita namin sa tao na talaga naman ng isda natin ay hindi nila. Thank you very much. Actually, panukala yun ni Congressman Colyantes. Si Provincial Government Environment and Natural Resource Officer, Mr. Awitan. Nais ko lang pong bigyan diin po na bigyan ako ng kaunting impormasyon na yung kagaya nga po nasabi kanina, yung pong duong ng isda ay natural pong nangyayari yon. Actually, noong pong 2008, nagkameron din po ng ganyang fish kill at nagkameron din po ng tinatawag na off-labor. Yung pong naglalasang putik yung isda. During that time po, naalarma po ang ating Governor Vilma Santos Recto, at kaya nga po naisip niya na ano ang magiging role dapat ng province doon at ano ang dapat gawin. Dahil napansin niya noon na yung concerned agency, na yung regulatory agency doon ay hindi halos na gagawa yung dapat niyang gawin. So ang ginawa niya, nag-create po siya ng task force at kasama nga po noon si Attorney Asis pa nung siya po ay nasa Tanggol Kalikasan. Kaya nga po sama-sama na po yan. Actually kasama din po yung KMMLT, kasama din po yung Philippine Air Force po noon doon sa task force. Kaya nga po actually ngayong pong araw na to masasabi nating anniversary po dahil ito po yung June 12, 2008 po, nagsimula po talaga yung pagtatanggal ng mga illegal fish cages. Actually, yun po ay sa Pansipit River. Kaya nga po ngayon, sabi nga din po ng governor, dahil kulang din ang tao po ng national government, kaya dapat nga yung task force ay tumulong na. At nga po, sa totoo lang po, malaki na po ang pondo na ginagamit ng province para po doon sa dismantling. Kaya nga po yung, ang governor po ay may political will na ituloy po yung dismantling at lalong-lalo na nga po dito sa nangyaring ito. Kaya nga po yung, pagaya na sabi po ni Director Asis, by napag-agreean po ng task force na on Tuesday, June 14, ituloy na po yung dismantling operations. Kaya po, sa programa pong ito, ina-announce po namin, doon po sa mga nakakaalam po dito, yung pong mga illegal fish cages pa po doon naroon sa lugar na yon, kung maaari po sana yung may-ari noon, ay magkameron po sila ng self-dismantling para nang sa ganun, yung pwede pa nilang mapakinabangan ay makuha pa po nila. Yun lang po at maraming po salamat. Thank you very much. At kay Congressman Sonny Colyantes, sir. Maraming salamat, Colonel Jerry. Unay, nais ko po magpasalamat sa APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin ngayong umaga upang makanig ang inyong mga tagapanood. At nais ko lamang banggitin na kung maaari mas masustansya naman noong isda, ay bumili ho kayo ng isda.
At nais ko rin pong i-assure ang lahat ng mga tagapakinig na ang inyo pong lingkod ay handa makipagtulungan para sa kaunlad ng ating industriya ng pangingisda at para sa malalong wastong paggamit ng Lawan ng Taal. Ako'y mananawagan sa inyo, 37 o 39 yata ang mga ilog na tributary rivers dito sa Lawan ng Taal. Let us contribute our own share into protecting Taal Lake. Huwag naman ho kayo magtapon ng dumi na doon sa mga ilog na ang babagsakan po ng tubig ay ang Lawan ng Taal. At nais ko rin nung pasubalian ang chismis na kaya raw na-appoint si Director Perez de Asis ay dahil sa siya ay kamag-anak ni Congressman Sani Perez Collantes. Pareho lamang ho kami masipag at yan ho ay very capable at tutulungan ho niya tayo at inaasahan po ng aming distrito yung 2 bangkang kompromiso na niya ngayon. Mabuhay po ang Up Batangas. Thank you very much, sir. Bueno mga kaibigan, yan po ang ating mga panauhin sa araw pong ito at napakaraming salamat po sa kanila sa kanilang pagpaunlak na sila po ay makasama po natin sa ating programa ngayon. Ito po ay napakahalaga ho sa pagtaas po ng kamalayan ng ating mga kabayan para sa ganun ho ay makita nila kung saan po sila maaaring tumulong sa ating pamahalaan sa pagsulong po ng usaping pangkapayapaan at usaping pangkaunlaran. Ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.